Hello Leo, Sun, Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ni Leo, we have the Temperance energy. Si Temperance kasi, this is about balance, you know. This is about balance. This is about um, enlightenment, then this is about healing. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan ninyo, kung kunyari nangangailangan ng healing sa ngayon, physical ailment man yan, emotional problem man yan, or meron man kayong mental problem sa ngayon, it doesn't matter kung ano yan. If it needs healing, so maaring ito na yung pagkakataon na mag-heal na kayo. Maaring ito na yung pagkakataon na magiging mas ano na kayo, magiging mas maganda na ang inyong pakiramdam, mas magiging maayos na ang inyong pakiramdam. Okay? So, this is really beautiful. So, we have Ace of Wands. Ayan. I mean Swords. So, mas magkakaroon talaga kayo ng kalinawan sa inyong isipan sa ngayon. Kasi si Ace of Swords is about enlightenment. This is about clarity of thought. So, po pwede. No, na ngayon, ito yung mga papunta talaga kayo sa pagkakaroon ng enlightenment and illumination. So, you'd be able now to rise above, no, your situation, kung ano man ang, kunyari, may mga pinoproblema kayo. Ngayon, malilinawan ang isip ninyo kaya you are going to rise above your situation from here on. So, napakaganda. At magkakaroon ka na ng clear direction of where you're heading. You will be successful na sa pagharap ng kung ano man ang problema yan, yung ano man pinagdadaanan ninyo. And, you'll be able to start a new chapter in your life. You will be able to start a new, a new, a new life, 'di ba? So, we have the Seven of Pentacles. Ayan. So, si Seven of Pentacles, ano to si Seven of Pentacles, this is about, um, yung parang, this is about waiting, this is about patience. At kasi alam mo no, na alam mo na hindi pa ready for harvest kung ano man ang mga itinanim mo. Ngayon, you are on the observation stage, you are on the waiting stage, you are working on growing, 'di ba? Kung ano man yung itinanim mo, nurturing and cultivating, no? Kung ano man ang mga itinanim mo. So, nandoon ka sa stage na 'yon, no, sa ngayon. Kaya maaari ng iba sa inyo rito, siguro alam niyo na nagawa niyo ng lahat, 'di ba? Yung kailangan ninyong gawin para mag-grow yung itinanim ninyo lalo. And now you are just trying to wait for the perfect timing para mag-grow na itong tuluyan at to be ready for harvest. 'Di ba? So, wala ka na siguro masyadong gagawin pa kasi siguro alam mo na na nagawa mo ng lahat. 'Di ba? Alam mo na nagawa mo ng lahat, alam mo na nagawa mo na yung mga necessary na gagawin, 'di ba? Para na maabot mo yung yung point na kumbaga parang ano na 'to you're just waiting na maghinog na kumbaga yung bunga ng mga tinanim mo, yung gano'n. At hindi na kailangan na i-ano pa, i-fertilizer pa, something like that, 'no? So, we have the Queen of Wands. Ayan. So, maganda to. This is really beautiful energy if you are going to embody the energy of Queen of Wands, Leo. Kasi si Queen of Wands, ano to focus on kung ano man yung ina-envision niya para sa sarili niya. Kung ano yung pinaplano niya, ano man yung naisip niyang idea, she's going to pursue that. Now, gagawin niyang lahat para ma-achieve niya yon. O, kaya excited siya, no? So, maaari na baka may mga plano kayo na gusto mong gawin, may mga plano kayo na gusto ninyong simulang isakatuparan sa ngayon. So, napakaganda nito if you're going to embody the energy of Queen of Wands. Kasi, magiging focus ka, determined ka, at gagawin mo yung lahat, no, para ma-achieve mo to. Gagawin mong lahat para makamit mo yan, no? So, that's really beautiful.
So, we have the King of Wands. Ayan. So, maaaring since meron tayong King and Queen, maybe your situation is asking for balance. Okay? Maaari na marami kayong gustong gawin pa, pero paalala lang sa inyo na even though marami kayong pinaplano, marami kayong gustong asikasuhin, gusto ninyo maisakatuparan, but there should be balance. Okay? You just need to make sure na wala kayong maniniglect, wala kayong mga areas of life na makakalimutan or ma-overlook para kahit marami kayong ginagawa, you know, magandang mabibigyan mo pa rin ng oras, panahon at atensyon yung iba't ibang bagay din, 'no? Hindi lang yung focus kayo sa kung ano man yung current, 'no, na pinagkakaabalahan ninyo, okey? Para lagi lang kayong nasa balanse, lagi lang nasa ayos ang lahat para walang magiging problema. And, si King of Wands, ano 'to, natural born leader. So, maaaring gano'n kayo. You are natural born leader. Kahit saan kayo ilagay, yung leadership quality ninyo or leadership potential laging nandiya diyan. Maaaring napapansin kayo, napapansin niya ng mga tao sa paligid ninyo. So, kung kunyari sa trabaho sa ngayon, possible na kayo ay baka ma-promote sa leadership role. Pupuwede rin na ang iba sa inyo rito, baka manager na talaga kayo, baka kayo ay CEO na, baka kayo ay supervisor na, yung mga gano'n. So, you are here to lead people. You are here to guide people, no? So, pupuwedeng gano'n ang mission ninyo sa buhay sa ngayon. Maaari din na sa ngayon, meron kayong meron kayong mga sisimulang bagong projects talaga, and this could be, pupuwedeng negosyo, baka magpu-put up kayo ng sarili ninyong business, puwedeng gano'n. So, we have the Hanged Man. Ayan, maaari 'no, kaya kayo magkakaroon ng, enlightenment, magkakaroon kayo ng mga bagong ideas dahil magkakaroon nga kayo ng pagkakataon to do some kind of reflection. Kasi si Hangman panahon nito ng pagre-reflect, pagko-contemplate, panahon nito ng parang time out 'no, ninyo sa mga ginagawa ninyo. Dahil, yung parang kaya kayo magkakaroon ng time to do that, na makapag-time out sa ginagawa ninyo kasi po puwedeng may mga blockages, may mga delays sa mga ginagawa ninyo. At, pupuwedeng hindi niyo 'yan kagustuhan, but pupuwedeng kunyari may mga transactions din kayo with other people, hindi mo rin kontrolado, 'di ba? Yung ibang tao, hindi mo rin kontrolado yung mga ginagawa din nila or yung mga pinagdadaanan din nila kaya you also have to wait. So, pupuwedeng meron silang mga aberya din kaya hindi rin makapag-provide sa'yo ng kung ano man yung dealings mo with them. Kaya pupuwede na sa ngayon, yun pahinga ka muna, 'di ba? Mag-aantay ka din sa kanila. And then, yeah, so this is also the time na kailangan mo ding i-take advantage 'no, na habang wala kayong transaction pa with other people, magpahinga, magnilay-nilay, magmuni-muni ka, mag-contemplate ka, and there could be, new plans that may arise, new ideas that may arise, new perspective that may arise. So, maaaring makatulong din 'yon sa'yo, na baka magkaroon kayo ng bagong idea na while you are waiting for the things to move forward sa kung ano man ang dati ninyong ginagawa, baka magkaroon kayo ngayon ng bagong idea, kung saan, pupuwedeng makapagsimula kayo ng bagong bagong mga bagay-bagay, 'di ba? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.